and my Alam. face. Yapon mga idol. Look at my Nalata dress. ang sili. It's so serious. Alang nga ba? Sigurado ko. I should be in pastel. It's friendly, Yan ko sa itong sadaan mga idol. and this font. Mm. It's hard to read. Ang gusto ko, Jordan. Are you here to apply for the job? Yes, ma'am. Then, Nunggu sa itong tirada ko mga idol. I'm willing to work long hours. I'm very much willing to wait. I'm willing to learn. And I'm willing to sacrifice all my long weekends and holidays. I'm also willing to... Excuse me. Sabi po na, I'm willing to to work on holidays. I'm terrified. Madawat ng trabaho yata. Sige. Nandiyan ka ng iPhone? Yep eh. I have good news for everybody. I have found my new chino. Meron na akong bagong assistant, si... Ano nga pala pangalan mo? Joko Makaraig, ma'am. You came here, di ba, para mag-apply? Ayaw mo? If ever ikaw ang unang tatanggi sa card plan, travel allowance, healthcare insurance, and other benefits. And don't forget, a monthly salary of 100,000 pesos. Oh, grabe. Puwas sa salary, oy. Gusto! Gusto ko yan, ma'am. No! Hindi pwede yan, madam. Wala dito. And you are? I'm Zoe Rivera. Dito. Miss Zoe Rivera? Why should I listen to you? Because I think that I'm the better choice for this job. Wala ka pang napapatunayan. And yet, nagyayabang ka na. Madam, alam kong ayaw mo sa liars. So I'm just telling you the truth. Okay, tell me. Why do you deserve this job? Para patunayan sa inyo na hindi lang yabang ang meron ako. This girl has spunk. I am starting to like you. I like you more, madam. I like you too. Madam? Hindi biro ang hinahanap ko sa bago kong assistant. I want someone who is intelligent, who is trustworthy, and above all else, Chris ka. kailangan passionate. So, Isa pwede sino sa bisitahin. inyong dalawa ang dapat piliin ko? Ako! Tungkol siya ang sakit sa mga. Pero Pero madam, kung you ano said it daw sa yourself. Sa Bagay Episode 2, our content caters mostly to women, mga Beckys, and Yan mga lang ito. nanas. Yung immune system niya. How can a boy manage this job? Ha? How Ay, mo pa. can a boy handle me? Sorry. Sino ba nagsabi? Lalaki ako. Bakla ka? Zoe, we love the LGBT. May problema ka sa bakla? Madam, of course not. I love baklas. Hi, Beshi. Then the two of you can become BFFs. And later na ako
magde-decide kung sino sa inyo ang magiging new assistant ko. Joko, right? Zoe. We better get to know each other since we're working very closely. Wait, excuse me. Where'd it go? Okay lang naman kung magiging close tayo, di ba? Excuse me. Besh. Wala namang mali siya. Diba? Feeling mo naman halikan kita. At least we're obedient kay madam. We're close now. Meet the best. She knew it. Ako ah. May the best woman win. Bye, Bessie. See you tomorrow. Bakit? Gawin ko yun. Bakla talaga. Maakit ko ang... Waitek yung ganda mo eh. Destiny ko yun. Sagabal siya sa destiny Yeah. ko. Pwede Destiny ba? mo talaga na Oh. maging alala Hindi, sabi ni ko. Sasha? Huwag or tubig. Hindi lang ba sa alala yung mga assistant ni Madam? Pwedeng taga-bit-bit ng bag today. Pero, webisode producer tomorrow. Or business manager. Or, vice president of Sasha World Productions. True. And once na maging mentor ko na si Madam, I know she will make me realize my dreams. I can feel it. Ganun kasi si Madam eh. She empowers women. Kaya dapat i-eliminate mo na si Joko sa laban. Aray! Umabot pa talaga na, Crystal. Yes. Keep your friends close and your enemies Closer. under surveillance. Your enemy closer, lagi. Bakit ko ba sinabing bakla ako? Check mo yan, ipapukay ka lang yan. In fairness, pretty si girl from the bridge, ha? Ewan ko ba kasi sa'yo, sa kabilang office kita pinapa-apply, sa Social World ka pumunta. Jano, nung Baik, kita sudah teman. Tahu tuh. Oh, may asal ka. Open ito. Super tayo. Madama ko sa YouTube. anding na yung trabaho. Saan ka? 100,000 Ha? pesos ang No, pag-isa. na ko eh. Potential Wala na ba? manga ang pinag-uusapan ni Dave. Ganito Ikaw na, ka, oh. just give it a try. Oh, di ba? Perfect. Pwede yan, Ako nagdungkas. ipon-ipon hanggang makabayad siya ng utang. Tapos, resign. Diba? Ang sa akin lang naman, nagpapanggap ka na nga kina Tito Oxo. Di ba naman sa trabaho mo, magsisinungaling ka rin? Hmm? Okay? There you go! Sup? So, Job, sorry. Natutulog ka na ba? Hindi, alas 7 pa lang no. Naggabi dito ngayon. Maaga pa. Napatawag ka? Job, pasensya na ha. May extra ka ba dyan? May bibilin lang sana kami para sa takahan. Naubos na yung supply natin eh. Sige, magpapadala ako. Sige, Job. Maraming salamat ha. Mag-ingat ka dyan. Paano ba maging beshi?
niyo naman ako. I love you, Milton. Murayo. Di ka ligo to lang? Wala kuan, niligiran nila Budoy. Kaya ka? Wala mong gilin na? Gawin mo na. Ito ano ba? Magdulo na itong sa itong gantuan na itong layo kayo ko. Kaya babo na nila Budoy, di ba? Wala mo go-over na kakak niya? Ano eh? Mag-tent. Ha? Mag-tent. Cottages. Availing open cottages. Ano open cottages? Kato itong kanan, open ka din. Kato sa itong kanan to. Maulang ilang kuan tapos tent na yun. Doon sila overnight. Okay, pag mag-tent. Overnight ba ta? Kung ato Be. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Noong unang panahon, sa isang tahimik na maliit na nayon, may nakatirang mahirap na magsasaka na nagngangalang Edgar. Mayroon lamang siyang munting bahay at maliit na kapirasong lupa. Ngunit ang pinakamahalaga niyang kasama ay isang kalabaw na pinangalanan niyang Bounty. Si Bounty ay hindi pangkaraniwang kalabaw. Siya ay malakas, tapat at matalino. Sa loob ng maraming taon, tinulungan niya ang kanyang amo at ginawa nilang masiglang bukirin ang dating patay at walang buhay na lupain. Subalit sa paglipas ng panahon, tumanda at nanghina na si Bounty. Unti-unti siyang bumagal at isang araw habang nag-aaraw, siya ay bumagsak dahil sa matinding pagod. Nang makita ito ni Edgar, natakot siya na baka naging mabigat na lamang ang kalabaw. Hindi na raw ito makapagtatrabaho tulad ng dati. Kaya bumili si Edgar ng bagong kalabaw at mabigat man sa kalooban, dinala niya si Bounty sa kagubatan upang palayain. Saglit na naramdaman ni Bounty na para siyang itinakwin matapos ang lahat ng taon ng kanyang paglilingkod. Ngunit siya ay mahinahon at marunong umunawa. Naglibot siya sa gubat, nakatagpo ng isang mainit na kuweba malapit sa isang lawa at tinanggap ang kanyang bagong buhay sa kalayaan. Uminom siya mula sa malilinis na batis, nanginginain ng ligaw na damo at nakadama ng kapayapaan. Pero ang kapayapaan sa gubat ay hindi laging tiyak. Ang tunay na hamon ay ang mabuhay at makaraos araw-araw. Isang araw, lumitaw ang tusong soro na nagngangalang Timmy. Inangkin nito ang kuweba at tinawag ang sarili na Hari ng Gubat. Narito ako, ang Hari ng Gubat. Paano ka nangangahas na manatili sa aking kuweba? Sa bugat o sa gadungan-dungan nga sakit, may diskarte? Sigaw ng soro. Marahang natawa si Bounty at sumagot, "Ikaw ang hari. Nakakatawa naman yan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gubat na ito at kung ilan ang kuweba rito? O inangkin mo lang ang unang nakita mo?" Napahiya at nagalit si Timmy kaya umalis ito, nangangakong maghihiganti. Nang gabing iyon, tahimik lamang si Bounty sa kuweba, ngunit alam niyang hindi basta susuko ang soro. Habang nagpapahinga si Bounty, may nakita siyang malaking anino na papalapit. Hindi iyon ang soro, kundi isang tigre. Kinabahan siya at inisip, ito na marahil ang tunay na may-ari ng kuweba.
Kung tigre ito, siguradong kakainin niya ako. O Diyos, paano ako makakaligtas? Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Nang mas lumapit ang tigre, binago ni Bounty ang kanyang boses at sinigaw mula sa loob. Isa lang ang dinala mong tigre, hindi pa kami kumakain simula kahapon. Sinabi ko sa iyo na 2 ang dalhin mo. Natigilan sa takot ang tigre at inisip na may 2 mapanganib na nilalang sa loob. Kaya walang lingon-likod itong tumakbo palayo sa gubat. Napabuntong hininga si Bounty. Nagpapasalamat na siya ay nakaligtas. Kinabukasan, nakasalubong ng tigre ang Soro at ikinuwento nito ang nangyari. Tumawa ang Soro at sinabi, "Hangal, kalabaw lang iyon. Matagal ko nang minamanmanan." Umungol ang tigre. "Patunayan mo, sumama ka sa akin." Sumagot ang Soro, "Sige, basta mangako kang hindi mo ako kakainin." Para matiyak, itinali nila ang lubid sa pagitan nila, isang dulo sa tigre at isa sa Soro, upang mahila ng tigre si Timmy sakaling matakot itong tumakbo. Paglapit nila sa kuweba, nakita sila ni Bounty at agad alam ang gagawin. Sinigaw siyang muli, "Ikaw na walang silbing Soro, inutusan kitang magdala ng 2 tigre. Bakit isa lang ang dala mo? Inaasahan mo bang paghahatian pa namin ang isang pagkain?" Nasurpresa ang tigre. "Ano? Nagtatrabaho ka sa kanila?" Nataranta si Timmy at pilit na tumanggi. Ngunit malakas na umungo si Bounty. "Tama na.